Kilalang personalidad sa politika ng Pilipinas, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Siya ay kilala sa kanyang matapang na paninindigan at walang takot na pamumuno. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na imahe, marami ang humahanga sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Siya ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kilala rin sa kanyang matapang na pamumuno at mga kontrobersyal na polisiya. Ang kanilang pamilya ay may malalim na kasaysayan sa politika ng Pilipinas at ang kanilang impluwensya ay ramdam sa buong bansa. Si Robin Padilla naman ay isang sikat na artista at ngayon ay senador na sa Pilipinas. Bago siya pumasok sa politika, kilala siya bilang bad boy ng Philippine cinema dahil sa kanyang mga action films. Ang kanyang pagpasok sa politika ay nagbigay ng bagong kulay sa kanyang karera. Kilala siya sa kanyang matinding pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Madalas siyang makita sa mga rally at iba pang pampublikong pagtitipon, kung saan ipinapahayag niya ang kanyang suporta at mga advokasya. Ang kanyang pagiging aktibo sa politika ay nagbigay sa kanya ng bagong plataporma upang may pahayag ang kanyang mga pananaw. Ang The Hague ay isang lungsod sa Netherlands na kilala sa kanyang mamakasasaysayang gusali at mga institusyong pandaigdig. Bukod sa pagiging sentro ng politika at hustisya, ito rin ay isang popular na destinasyon para sa mga turista dahil sa kanyang magagandang tanawin at mayamang kultura. Dito matatagpuan ang International Criminal Court o ICC. Ang ICC ay isang mahalagang institusyon na naglalayong magbigay ng hustisya sa mga biktima ng malalaking krimen. Ito ay tinatag upang labanan ang impunity at tiyakin na ang mga may sala ay mapanagot sa kanilang mga krimen. Iniimbestigahan at pinagsasakdal ng ICC ang mga individual na inaakusahan ng mabibigat na krimen. Ang mga kasong dinidinig dito ay karaniwang may kinalaman sa mga seryosong paglabag sa karapatang pantao at mga krimen na may malawakang epekto sa mga komunidad. Kasama sa mga krimen na ito ang genocide, crimes against humanity at war crimes. Ang mga ito ay itinuturing na pinakamabibigat na krimen sa pandaigdigang batas at ang mga nagkasala ay maaring harapin ang pinakamabigat na parusa. Kamakailan, nasangkot sina Pangalawang Pangulo Duterte at Senador Padilla sa mga kaganapan na may kinalaman sa The Hague. Ang kanilang mga aksyon at pahayag ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto sa batas. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng mga diskusyon at debate sa mga Pilipino. Maraming mga tanong ang lumitaw tungkol sa kanilang mga posisyon at epekto nito sa politika at hustisya sa bansa. Ang mga usaping ito ay patuloy na sinusubaybayan ng media at ng publiko. Ang Pilipinas, sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkaroon ng komplikadong relasyon sa ICC. Ang kanyang administrasyon ay kilala sa kanilang matinding kampanya laban sa illegal na droga na nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa lokal at internasyonal na komunidad. Nagpakita na interes ang ICC na imbestigahan ang war on drugs ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kanilang layunin ay tukuyin kung may mga naganap na krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng kampanyang ito. Ang ICC ay isang pandaigdigang institusyon na may mandato na imbestigahan at litisin ang mga individual na responses sa mga malubhang krimen. Ang kampanyang ito ay humantong sa maraming pagkamatay na nagdulot ng pag-aalala mula sa mga human rights groups. Maraming mga pamilya ang nawala ng mahal sa buhay at ang mga aktivista ay patuloy na nananawagan para sa hustisya. Ang mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao ay nagpalala sa sitwasyon. Ang gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ni Duterte ay nagtalo na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa. Ayon sa kanila, ang mga aksyon ng administrasyon ay bahagi ng kanilang soberanya at karapatan na ipatupad ang batas sa loob ng kanilang teritoryo. Ang posisyon na ito ay nagdulot ng matinding debate sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Opisyal na umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ang kasunduan na lumikha sa ICC, noong taong 2019. Ang desisyong ito ay isang hakbang na naglalayong ipakita ang pagtutol ng administrasyon sa mga investigasyon ng ICC. Gayunpaman, ang pag-alis na ito ay hindi nangangahulugang hindi na maaring imbestigahan ng ICC ang mga naganap na krimen. Gayunpaman, iginiit ng ICC na maari pa rin nitong imbestigahan ang mga umano'y krimen na nagawa noong miyembro pa ang Pilipinas.
Ayon sa kanila, ang mga krimen na naganap bago ang pag-alis ng bansa mula sa Rome Statute ay sakop pa rin ng kanilang jurisdiksyon. Ang posisyong ito ay nagdulot ng karagdagang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang pagkaiba ng opinyon na ito ay lumikha ng tensyon sa pagitan ng ICC at ng Pilipinas. Ang mga diplomatikong usapan ay naging masalimuot, at ang mga protesta mula sa iba't ibang sektor ay nagpatuloy. Ang hinaharap ng relasyon ng Pilipinas at ng ICC ay nananatiling hindi tiyak, habang ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Matapang na ipinahayag ni Senador Robin Padilla ang kanyang paninindigan tungkol sa ICC. Naniniwala siya na nakikialam ang ICC sa soberanya ng Pilipinas. Ikinakatwiran ni Padilla na kayang hawakan ng Pilipinas ang sarili nitong mga usapin nang walang interbensyon mula sa labas. Itinutulak ni Padilla na huwag pansinin ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang potensyal na investigasyon ng ICC. Naniniwala siya na ang pakikipagtulungan sa ICC ay makakasama sa bansa. Ang kanyang paninindigan ay kaayon ng posisyon ng nakaraang Administrasyong Duterte. Medyo tahimik si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isyu ng ICC. Bilang pangalawang pangulo ng kasalukuyang administrasyon, malaki ang bigat ng kanyang paninindigan. Ang kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte, ang pangunahing figura sa pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC. Bagamat hindi niya hayagang kinondena ang ICC, sinuportahan niya ang mga inisyatibo ni Senador Padilla. Ang suportang ito ay nagmumungkahi ng pagpatuloy ng paninindigan ng nakaraang administrasyon sa ICC. Seksyon 5, ang pagpupulong sa dahag. Ang pagpupulong na ito ay naganap sa gitna ng mga kontrobersya at mga isyung pampolitika na bumabalot sa bansa. May mga ulat na nagsasabing nagpulong sina Pangalawang Pangulo Duterte at Senador Padilla sa mga opisyal sa dahag. Ang pagpupulong ay sinasabing naglalayong talakayin ang mga mahahalagang issue na kinakaharap ng bansa. Hindi pa malinaw ang mga detalye ng pagpupulong. Ang mga dokumento at mga usapan ay nananatiling lihim na nagdudulot ng iba't ibang haka-haka at espekulasyon. Gayunpaman, maraming haka-haka na ang pagpupulong ay may kinalaman sa mga diskusyon tungkol sa ICC. Ang International Criminal Court ay isang mahalagang institusyon na may malaking impluwensya sa pandaigdigang hustisya. May mga nag-iisip na ang pagpupulong ay isang pagtatangka na makipagnegosasyon sa ICC. Ang mga negosasyon ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa relasyon ng Pilipinas sa internasyonal na komunidad. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang pagpapakita ng lakas na nagpapakita ng ayaw ng Pilipinas na makipagtulungan. Ang ganitong mga hakbang ay maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Seksyon 6, mga reaksyon at tugon. Ang naiulat na pagpupulong sa The Hague ay nagdulot ng magkahalong reaksyon. Pinupuri ng mga taga-suporta ng administrasyon ang pagsisikap na makipag-ugnayan sa ICC. Nakikita nila ito bilang isang hakbang tungo sa pagresolba sa issue. Gayunpaman, tinitingnan mga kritiko ang pagpupulong ng may pagdududa. Kinukuwestiyon nila ang mga intensyon sa likod ng pagpupulong. May mga naniniwala na ito ay isang taktika para pahupayin ang internasyonal na pressure ng walang tunay na pangako. Seksyon 7, mga implikasyon para sa Pilipinas. Ang resulta ng pagpupulong sa The Hague, kung ito nga ay nangyari, ay maaring magkaroon ng malaking implikasyon para sa Pilipinas. Ang isang positibong resulta ay maaring humantong sa pag-ayos ng relasyon sa ICC. Gayunpaman, ang isang negatibong resulta ay maaring lalong magpalala sa relasyon. Ito ay maaring humantong sa masusing pagsisiyasat mula sa internasyonal na komunidad. Maaring harapin ng Pilipinas ang diplomatic pressure at potensyal na mga epekto sa ekonomiya. Seksyon 8, konklusyon. Isang kinabukasang hindi tiyak. Ang sitwasyon na kinasasangkutan ni Pangalawang Pangulo Duterte, Senador Padilla at The Hague ay umuunlad pa. Hindi pa malinaw ang mga detalye ng pagpupulong at hindi pa tiyak ang mga potensyal na resulta. Ang relasyon ng Pilipinas sa ICC ay nakasalalay sa balanse. Ang mga aksyon ng kasalukuyang administrasyon ang magtatakda sa kinabukasan ng relasyong ito at ang epekto nito sa bansa.